Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Miyerkules, adlaw sa atong inahan sa kanunayng panabang pitsa 9 sa buwan sa Hulyo, tuig 2025. Ako yung alagad sa kanginan Malu, Inocando, Tabar, banikuang tud sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot as tong latest weather update ato sang ipadangat kining atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 20,000 peso shirt fake news, Archival apologizes. Sa Super Balita sa Sunstar, pulis na unay sa armas na matay. Sa The Freeman, Raymond hits Archival and Osmeña. Garcia mulls legal action, wants public apology. Sa Banat News, sa The Freeman, pulis na unay sa armas patay human gikuha sa pistol belt. Sa Philippine Daily Inquirer, Pagcor backs e-gambling curbs, rejects total ban. Sa Philippine Star, PNP starts securing burial sites of other sabongeros. Sa Manila Bulletin, jobless Filipinos drop to 3.9% in May. Ug sa Tempo, bagong salot, CBCP slams rise in online gambling. Mga gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, among ipadangat kaninyo ang mga balita apan sa dili pa ato sang dawato ng atong latest weather update. Dikin sa Pag-asa Mactan, Sir Jomer Clarino. Good morning. Sir Jomer? Okay, ato lang balikan karong taod-taod si Sir Jomar Eclarino kung ato pang makontak sa atong pagbalik uban usab sa atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag sini Cebu.
Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo, Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy karon sa atong mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntaga kanhi Police General nga napiling konsihal sa dakbayan sa Sugbo nga si Paul Labra mutabang sa mga pulis sa Cebu City Police Office aron mamahimong hingigo sa paggamit sa ilang armas pinaagi sa kanunay pagbansay ug paghatag og libreng bala sa tanang police personnel. Ang kasayuran eto ni Arnold Bustamante. Gipasalig sa kanhi Police General nga karon konsyal na sa Depensa Sugbo
Paul Labra II. Kaya nga tamangan ang kapulisan sa Sirit sa Sugbo, ilibin na sa pagpadambo sila nga abilidad sa paggamit sa mga armas suguban pa. Atol sa pagbukas sa duha ka mga police station sa Malubog ug Adlaon, mibutyag si Labra nga kung siya ang mapili nga mokupot sa chairmanship sa Peace and Order sa Konseyo sa Dakbayan sa Sugbo, daghan siya og mga planong ipatuman ilibin na sa CCPO. Usa na ning gitunguhan niya nga mabalik ang imahin sa kapulisan sa syudad nga maayo mo gamit sa mga armas pinagi sa subsub nga pagbansay-bansay. Matod niya nga dunay mga meritiro na nga mga police personnel ug mga aktibo pa nga mga pulis nga haniti na sa paggamit og armas nga mao iyang ipabansay. Nauna-unaan kini ni Labra tungod sa programa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga iyang classmate sa Philippine National Police Academy nga kinahanglan nga ang pulis maantigo kini nga mo gamit siyang armas kay kung dili hulipan niya kini sa sundang. Ato yung capacitate nato atong kapulisan sa mga trabaho nila nga ilahag yung pagabuhaton. Labi na gyud din pagbansay-bansay sa pag ilahang mga shooting skills. Ako kaniadto madin na pata kay nung kanol matag adlaw no doon natay sige hanggang practice karon murag ako naman tin wala na. Iyang hinumduman nga neto aktibo pa siya sa serbisyo sa PNP ug sa dihaga sa CCPO pa siya na destino matag adlaw doon nagi mga pulis nga magpractice sila nga mga armas diha sa firing range sa sulod sa kampo. Gusto niya nga mahitabo usab kini karon din ang tanang personnel kinahanglan nga mogahin og oras nga makabansay silang kaugalingon nga armas ug doon na kini ganti kung hingigo kini siyang target. Apan niya nga nabantayan nga wala na kini kaayo gihimo sa mga personnel tungod sa daghan nga mga rason kini sama sa kamahal na sa bala silang armas. Ni pasalig ginon si Labra nga gagamanan sa Dakbayan sa Sugbo mangitag paagi nga mahatagan og libre nga bala ang tanang pulis sanglit na himo na kini kaniadto. Okay gihapon no atong itag paagi nga ato ang mabuhatan og suporta nga haron matagaan og libreng bala atong kapulisan pero kinahanglan moadto gid sila og shot kanang firing range or mo practice aron gyud sila mabansay sa ilang skills in shooting. Si Labra nahimong hepe sa City Intelligence Branch ug Deputy City Director for Administration kaniadto sa CCPO ug nahimo usab nga Regional Intelligence Division Chief sa Police Regional Office 7 una na destino dito sa Kauluhan. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, Mandaue City Mayor Jonky Uwano misaad nga mapatukod sa iyang termino ang 257 bed capacity nga modernong ospital ug permanenteng campus sa Mandaue City College. Ang nagkadayang proyekto gilatid niya sa iyang inaugural address. Mga detalye sa report ni Mary Rosa Garino. Sa iyang inaugural address kagahapon, gipahibaw ni Mandaue Mayor Tadeo Jonky Uwano ang iyang mga plano sa syudad sa iyang termino sa mosunod nga 3 ka tuig. Ang iyang prioridad ang pagtukod sa bagong City Hospital nga adunay 257 bed capacity nga ang disenyo gimugna pinaagi sa tabang ni Dr. Jerry Aquino sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang kasamtangang City Hospital adunay 25 bed capacity. Ang atong serbisyo dapat mas maayo karon kaysa kahapon. Lain pang saad ni Uwano ang pagtukod og 7 ka andana nga Mandaue City College sa kanhi Northeast Park site nga naghatag og solusyon sa mga estudyante nga nagtungha karon nga ang uban nagklase sa 10th. Nagpadayon usab ang mga pakigpulong sa Cebu Technological University aron mada ang Engineering Department sa Mandaue dugang nga pagpalapad sa akses sa kalidad ug barato nga edukasyon. Sa serbisyo sa panlawas, plano sa Dakbayan nga magtukod og dialysis center sud sa usa ka tuig pinaagi sa public-private partnership. Gihatagan usab niya og gibugaton ang pagpalambo sa flood control projects pinaagi sa paggahin og pondo og pagpakigalayon sa nasudnong ahensya. Ang ubang prioridad naglakip sa modernisasyon sa pagdumala sa basura, pagbutang og dugang suga sa kadalanan, pagkompleto sa Paknaan Sports Oval, pag-upgrade sa cultural complex og pagpalambo sa akses sa mga tambal og socialized housing sa lokal nga mga komunidad. Ang speech ni Uwano gipahigayon sa 17th Sangguniang Panlungsod inaugural session nga gipreside ni Vice Mayor Glenn Brisede. Nitambong sila si Konsehal Joel Seno, Fritz Villamor, Eugene Andaya,
Ben Basega, Jimmy Lumapas, Carlo Fortuna, Malin Cortez Zafra, June Arcilia, Tingsol Cabahog, Jennifer Delmar, Anjong Owano Ikalina, Kevin Flores Cabahog, SK President Florence Gail Humawas, og ABC President Dante Burbajo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang Cebu Governor Pamela Baricuatro mihangyo sa mga sakop sa Provincial Board nga ipalabang ang mga pulisiya niya aron mahimong ordinansa. Apil niini ang pag-update sa Revenue Code sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Pinaagi sa privilege speech at tubangan sa Hunta Probinsyal, gihangyo ni Gobernador Pamela Baricuatro ang 19 ka mga bukal sa pagpatuman sa ihang mga pulisiya ug himuong ordinansa aron ma-institutionalize. Una sa iyang listahan ang Freedom of Information Ordinance aron mas daling matultulan sa publiko ang mga gipanghimo sa Kapitolyo ug iyang mga departamento. Pinaagi sa FOI, dili na magtago-tago ang mga hingtungdang buhatan sa matag transaksyon ngadto sa gobyerno. Boto sa mugnaon, ubos sa liderato ni Baricuatro ang pag-revise sa Cebu Investment Code aron adunay klarong lagda ngadto na sa mga buot mamundo sa probinsya. Alang kini sa dugang kahigayunan sa pagpanarbaho sa ubang mga Suboanon. Giauhag usab di Baricuatro ang board members nga himuon ng departamento ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug Provincial Tourism Office. Apil usab sa wishlist sa gobernador mao ang pagbag-o sa Revenue Code of Cebu alang sa masayon ug efficient nga pagkolekta sa buhis. Kini aron hayan mapaymuslan sa ubang Suboanon ang makuhang buhisan pinaagi sa mga projects ug ubang serbisyo publiko. Today I return the gesture, not out of commitment as the governor of Cebu, but because of my promise to the Cebuanos of a colorless kind of government. Most importantly, this is part of my vow to work with everyone to achieve our dream of becoming a more progressive and premier province of Cebu. Isip para sa nimong panawagan, gitataw ni Vice Gobernador Glenn Anthony Soco nga magpabilin sa pagka-independent ang Provincial Board. Pasabot niya nga wala sila'y dapigang bisan kinsa politiko o mas saligan nila ang katawhan nga nagbutang kanila sa maong posisyon. Each and every member of this august body is here for a common and noble purpose. We were chosen by our constituents because our track record, experience, character, and capacity to lead. Pinaagi sa mga collaboration sa liderato dinhi sa Kapitolyo, magkabutino nila ang gitingwang pagpalambo pa sa probinsya sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Sa dugang balita, kanhi Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mihimakak sa pasangil kabahin sa tag 20,000 pesos nga customized t-shirts ubos sa iyang termino. Giulagway niyang pinasikad lang sa pamulitika ug kini walay igong basihan. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Katong giingon ni Archibald ug ni Tomas, mga bakak. Yeah, absolutely. Mga bakak. These are all lies, fabricated lies. Kini na lang ang nimong paghulagway ni kanhi Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia human ni tumaw ang issue bahin sa customized t-shirts nga napalit sa tag 20,000 pesos. Gimakak niya ang pasangil nilang Mayor Nestor Archival o Vice Mayor Tomas Osmeña diin. Gi-question nila sa miyaging simana ang kadudahang procurement sa mga butang. Gawas sa mahalong t-shirts, gi-question sab sa kasamtangang administrasyon ang tag 3 milyones pesos nga luxury vehicle nga matud pa napalit sa tag 4 milyones pesos sa LGU. Matod ni Garcia nga lehitimo lang ang hangtod 600 pesos nga kantidad sa gipalit nilang t-shirts base sa ilang quotation ug igong dokumentong gihuptan. Samtang wala nila gidayon ang transaksyon sa pagpalit sa mga mahalong sakyanan. Ay paggamit na niya 1 week, kaning mga suppliers, uptake makinig sila. Ngano uptake man sila? Because they cannot yet pay, not unless ang terms and conditions sa kontrata ma-satisfy niya. Iulagway lang ni Garcia nga paukyab lang ang gibuhat nilang Archival ug Osmeña
ilabi na sa bahad nga sample pa lang kini sa nadiskubriyang kakulian sa panudlanan. Tungod sa matud pa natandog na nga reputasyon, nangayo si Garcia og public apology gikan sa kasamtangang kadagkuan sa syudad o di baka mopasa ka sila og kasong cyber libel. Nakita usab ni Garcia nga sayura kayo aron mamulitika mahong giulagway usab niyang piki ang laing anomalya nga ibulgar sa Archival Osmeña tandem. So, muna, that's only insofar as I can. And stop misleading and deceiving the public to suit your own personal interests. Just work. Dali hinoong mitubag si Osmeña sa nimong depensa ni Garcia pinagi siyang Facebook post. Buot yang sukit-sukiton kang Garcia nganong napalit man sa tag 6 milyones pesos ang tulukan Nissan Urvan ubos siyang pangatungdanan. Nagpabilin ang duda ni Osmeña kung gigamit ba ang panudlanan sa syudad alang sa maong questionabling transaksyon. Samtang gitato ni Mayor Archival karong adlaw nga ana sa 6 milyones pesos ang budget deficit sa syudad. Sumapa niya nga nagagikan sa ilahang preliminary assessment bahin sa kahimtang sa panudlanan sa LGU. Dugang pa nga aduna sila'y dugang ebidensya aron pamatud-an ang maong issue. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, mga manindahay sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu ipaubos sa usa ka special training sa TESDA sa tinguha nga mahatagan sila sustainable livelihood. Kini gihingusgan sa barangay ug sa Lapu-Lapu City Tourism Office human sa napadangat nga reklamo ngadto sa Department of Tourism niadto milabay nga buwan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Pelerca. Human sa nahitabong panagtigom sa Barangay Maribago ug Lapu-Lapu City Tourism Office, kauban ang Technical Education and Skills Authority kung TESDA niadtong Hulyo 4, ilang nasabutan nga ipaubos sa usa ka special training sa TESDA ang mga manindahay sa Barangay Maribago. Matod ni Gary Lau, ang officer in charge sa Tourism Office, nga ang maong lakang usa ka inisyatiba aron nga mahatagan og sustainable livelihood ang mga manindahay sa maong barangay. Usa sa gitinguha ni ini nga mapalambo pa ang ilang paghatag og serbisyo ngadto sa mga turista mapalokal man o foreign. Mahinumduman nga niadtong nilabay nga buwan, ang uluhang buhatan sa Department of Tourism nakadawat og reklamo kabahin sa mga hupo-hupo, mahal nga presyo sa mga pamaliton og pretihan sa palibot sa usa ka dakong resort nga himutang sa Barangay Maribago. Maong nakita ni Lau og ni Barangay Kapitan Rosalino Abing ang panginahanglanon nga mahatagan sila og sustainable livelihood aron nga ang mga lumulupyo sa mong dapit dili magsalig sa mong binuhatan ug dili maapektuhan ang mga turista, ilabi na nga sa gibutyag pa sa kapitan kung way mga turista way kita ang komunidad. Tagaan na to sila og panginabuhian pud ba nga diin sila dili lang magdepende nga pinaagi ingon ni ana nga pagpanrabaho kundi aduna gyud sustainability sa ilang pagpanrabaho. Samtang ipahigayon na karong Hulyo 15 ang Filipino Brand of Service Training sa mga local vendors nga nagtinguha usab nga mapalambo pa ang paghatag og serbisyo sa mga manindahay ngadto sa mga turista. Ang maong training usa kini ka programa sa Department of Tourism. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mao katong mga balita nga naghipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Sa atong pagbalik, atong ipadangat ang atong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong paghisgot-hisgot ato sang unahon ang nahitabo nga inaugural session sa ika-17 nga sangguniang panlungsod sa dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw. Diin si Mayor Nestor Archival ni pahibaw sa iyahang key priority sa iyang administrasyon ug nanawagan sa kinatibuk ang suporta sa City Council aron matud pa makabot ang mas responsive, efficient, and inclusive local government. Sa iyang pamahayag, niingon si Mayor Archival nga sa iyang unang semana sa buhatan, daghan kunong nangutana kung unsaon pagpadayon sa Cebu City Hall sa pagpangalagad sa katawhan. Matud ni Mayor Archival nga naminaw siya sa mga yangungo sa mga konstituente ug nga matud pa na kigkukabildo siya sa mga pakighinabi ug usa ang iyang naklaro nga dunay gisaw-an nga tinguha nga himuong mas nindot pa
ang dakbayan sa Sugbo ug matud pa more responsive government for all. Ang mayor mi padayag nga ang uban dunay mga kabalaka, doon nagyapoy uban nga andam labi pa mga empleyado sa dakbayan nga eager to serve. Kini matud pa mo ay hinungdan nganong ang iyahang administrasyon nagsugod na pag-review kung unsa gyud ang mga trabaho sa nagkalain-laing departamento ug unsaon pa nga mas mapalambo pa ang abilidad sa mga kawani sa Cebu City Hall aron makaatubang usab o makatubag sa mga panginahanglan sa publiko. Si Mayor Archival formal nga mipaila ni Albert Tan isip iyahang bag-ong city administrator ug ni Attorney Bricio Boholst isip city legal officer. Kining maong mga appointment gitumbo kining key appointments nga may moabag sa paggiya sa administrative and legal directions sa dakbayan sa Sugbo. Iyahasang gilatid ang iyang executive policy directions nga mo'y muhulma sa iyang termino. Lakip sa iyang priorities mao ang full operation sa Cebu City Medical Center sa di pa mahuman ang iyang termino. Siya sab ni Saad nga iyang palapdan ang libreng tambal program alang sa senior citizens, mulusad sab og mga mobile clinics ug matud pa buot niyang siguroon nga dunagyoy monthly medicine distribution aron makaabag sa panglawas sa komunidad. To boost food security and agricultural productivity, ang iyang administrasyon nagplano sa paghimo og pilot farms and innovation centers, construct og farm-to-market roads, ug makiglambigit usab sa provincial government alang sa katukuran sa usa ka city food bank. Kabahin usab sa edukasyon ug sa nutrisyon, ang mayor mianunsyo sa pagpalapad pa sa scholarship ug pagpangapod-apod og school supplies o ubos sa school supplies program. Lakip na ang pagpadangat og suporta alang sa mga tinun-an sa kolehiyo. Iya sang gipadayag ang iyang mga plano nga mutanyag og technical vocational courses inabagan sa TESDA ug sa mga BPO companies aron makatabang paghimo og mga job-ready graduates. Kabahin sa negosyo ug sa panginabuhian, si Mayor Archival ni Saad usab nga i-digitize ang public services and transactions, creating a more efficient business section to support entrepreneurs and collaborate with agencies such as the Department of Labor and Employment to support local workers and overseas Filipino workers. Sa pagtubag usab sa climate resilience, iyahang gilatid ang mga proyekto sama sa pag-install og mga rainwater catchment systems ug solar-powered facilities aron maminusan ang konsumo sa kuryente. Iya usab gitumbok ang pagpasar unya sa bagong ordinansa nga nagmando sa paggamit sa solar system sa mga government buildings, pag-update sa drainage master plan sa syudad sa Sugbo ug pag-ban sa single-use plastic in City Hall, waste reduction efforts ug kampanya niya nga mutanom og 250,000 ka mga kahoy across the city. Kabahin sad sa housing, ang mayor misaad sa paghimo og community-centered housing projects with proper roads. So ako ning gibasa gyud no ang sa iyaha gyud ning post ni sa PIO kabahin si ang speech kagahapon, and ganahan ko nga dunay specific details nga murabag it's something nga gihuna-huna gyud kay moingon kag housing, pwede naman ka mo saad housing diri, housing dito, but with emphasis gyud on proper roads. Kay dili na to malimod nga dunay mga pipila ka mga relocation sites nga ang mga ipang-relocate di ganahan kay way klarong agianan. So karon ang giingon sa mayor usa sa iyang giplanuhan mao ang pag-develop og community-centered housing projects nga dunagyoy tarong nga daan ug matud pa makig-collaborate sab siya sa provincial government aron matabangan ang mga mulupyo sa 93-1 aron mopalit ug makapanag-iya sa mga lote nga ilahang gipangpuy-an. Samtang aron mapalambo ang mobility ug maminusan ang congestion, iyang gipadayag ang iyahang
Kinatibuk ang suporta sa pagkakumpleto o paghuman na gyud sa bus rapid transit kung BRT system o pagdevelop sa North and South Expressways. Ang iyang administrasyon, matud pa, mo designate usab og dugang loading and unloading areas, mo patuman og discipline zones o mo implement og istrikto nga pagpatuman sa no counterflow policy. Samtang kabahin sa public safety, si Mayor Archibal nagplano sa pag-instalar og AI-powered CCTV cameras alang sa crime detection ug aron usab mapalig-on pa ang Bantay Kalinaw Initiative, ma-improve ang police visibility sa mga key areas ug mo-install usab og emergency call boxes. Aron matud pa ma-increase pa ang kita sa dakbayan, buot sab niyang i-maximize ang tax collection efforts ug mo-promote og ecotourism programs. Si Mayor Archibal mitumbok sa kaimportante sa inclusive governance, labi na sa disaster preparedness ug pagsuporta usab sa mga sektor ni adtong mga persons with disabilities, kabatanunan, LGBTQIA+ community ug animal welfare advocates. Iyang gihuman ang iyang public address pinaagi sa usa ka hugot na panawagan sa panaghiusa. Niingon si Mayor Nestor Archibal, padayon ta, let's work together. Sa iyang pag-address sa kabatanunan, niingon ang mayor, ang inyong energy ug ang inyong mga idea will drive our momentum. He also appealed to the private sector and every barangay to work hand in hand with the city government. Matud ni Mayor Archibal, we will do our best to lead with humility and place people at the center of our programs. Let us build a Cebu where no one feels forgotten, a Cebu that cares for its environment. Ug iya kining gitapos, pinaagi usab sa kinasing-kasing nga pahinumdum nga matud pa ang kalampusan dili mahimong ako lang. Kinahanglan ang kolektibong kalihukan sa mga Sugboanon. So ubay-ubay, no? And there are certainly a lot of things that we can look forward to in the city government of Cebu under the new leadership, under the leadership of Mayor Nestor Archibal. Sa katong tanan iyang gipangsaad, kanindot bagmatuman to tanan, pero og di man gyud maato tanan. Bisag katunga lang ato would put us in a better place also with his plans and his fresh ideas. So, kana, no? Ato nang atangan og ato sad nang tabangan aron mulampos gyud kay saktom sa tuyang giingon di mahimog siyara. Kinahanglan sad gyud nga tabangan sa tanan, even the private sector, especially the community. So kagahapon mo nay nahitabo nihatag siya sa iyang inaugural address, but at the same time kagahapon sad nga formal na nga nilingkod ang bag-ong mga leader nga mga naglangkob sa konseho sa dakbayan sa Sugbo og nag-assign na sila mga committee chairmanships. Ang mga officers, makita na to kagahapon ang atong pangutana natubag na ang kabahin sa atong pangutana kung kinsa man gyud ang magsilbing mayoriya, and I think ang ilang pamaagi sa voting is actually very indicative, no, sa ilang strength in terms of the numbers. Kay kagahapon gipili nila nga President pro tempore si Philip Zafra, Konsehal Philip Zafra, Majority Floor Leader si Konsehal Dave Tumulak, Assistant Majority Floor Leader Joel Garganera. So kung imo ning tan-awon, dili man ni mga BOPK. Second Assistant Majority Leader si Konsehal Francis Espares, Minority Floor Leader and Assistant Minority Floor Leader pulos BOPK. So kinsa man ang chairman sa Committee on Budget and Finance, Konsehal Dave Tumulak. Kinsa man ang chairman sa Committee on Social Services, Konsehal Francis Espares. Ang Committee on Housing, Konsehal Mikel Rama. Ang Committee on Youth and Sports Development, although di gyud niingon nga indicative of whatever leaning, no, kay iyaha man gyud ni is as SK Federation President si Rhea Hacosalem. Ang Committee on Public Services si Konsehal Harry Iran. Ang Committee on Labor, Employment, Cooperative and Livelihood si Konsehal Mikel Rama. Samtang sa Trade, Commerce and Entrepreneurship, Konsehal Harold Go. Committee on Markets, Konsehal Pastor Alcover Jr. Committee on Infrastructure, Konsehal Edgardo J.P. Labella. Committee on Urban Planning, Konsehal Harold Go. Committee on Public Order and Safety, Paul Labra, Konsehal Paul Labra.
Committee on Disaster Risk Reduction, Management, Safety, and Climate Change Adaptation, Chairman, Konsehal Dave Tumulak. Committee on Health, Hospital, Sanitation and Services, Konsehal Michelle Abelia Celiona. Committee on Laws and Styling, Konsehal Mikel Rama. Committee on Education, Science and Technology, Chairman si Vice Mayor Tommy Osmeña. Committee on Scholarships, panguluhan ni Konsehal Winston Pepito. Committee on Barangay Affairs, automatic sad ni, kay siya man ang Liga ng mga Barangay President, Konsehal Franklin Ong. Committee on Games and Amusement, Konsehal Pastor Alcover Jr. Committee on Tourism, Arts and Culture, Konsehal Nice Archival. Committee on Sister Cities and Big Brother Program, Konsehal Nice Archival. Committee on Agriculture and Rural Development, Konsehal June Alcover. Sa Committee on Environment, Natural Resources and Energy, Konsehal Joel Garganera. Committee on Transportation, Communication and Other Utilities, Konsehal Winston Pepito. Committee on Women, LGBTQ and Family Affairs, Konsehal Rhea Hacosalem. Committee on Information and Communications Technology, Konsehal JP Labella. Samtang sa Committee on Animal Welfare, gipanguluhan ni Konsehal Philip Zafra. Committee on Senior Citizens Affairs, Konsehal June Alcover. Ug sa Committee on House Rules and Oversight, Konsehal Philip Zafra. So kung imong tan-awon ang kamada, mas daghag chairmanships ang mga nakaalyado nga mga konsehal nga alyado ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia og ni kanhi Mayor Michael Rama. So tinuod ba nga nag-alyansa ni sila balik, nabungkag ba ni sila pag-eleksyon? Ba tinuod ba sab kaha nga naghiusa sila balik aron makuha gyud ang hingpit nga mayoriya diha? O takibaw. Ato nang tan-awunon, pero kung wa mo nakabantay, dunay mga wa tagai og komitiba nga chairmanship. So kato atong gipangpanganlan do naman ginapiska no mga sakop sa BOPK, mga aliado sa BOPK nga mga konsehal. Syempre lain sa kay di na mo ibutang peace and order si Konsehal Paul Labra nga general gyud nas kapulisan. Uwaw na sad kaayo og nay mapapulis-pulis diha nga di pulis, di ba? Unya lain sad kay di nyo ihatag ni Konsehal Abelia ang katong chairmanship sa health nga siya may doktor, lain sa kamoy magpa-doktor-doktor. San pag doktor wakwak mauwaw siguro ta din ay mo lingkod din has katungdanan niya nay mas suito pa nato. So kana no, nabutangan gyud og mga BOPK, even Mayor Tommy Osmeña gibutang las education. Sige, ubay-ubay na pero makita nato nga daghan gyud, mas daghan og chairmanships. Mas daghan pag chairmanships gani ang anak ni former Mayor Michael Rama ug ang ubang mga aliado sa grupo ni former Mayor Raymond Alvin Garcia. Pero sama sa kung giingon ka ganina, dunay tulo ka konsehal sa Dakbayan ang wahatagig committee chairmanship atol sa inaugural session sa 17th sangguniang panglungsod, no? Sa alang sa karong tuiga 2025 to 2026. Unya kinsa man ni sila. So ang nibalik nga konsehal nga si attorney si Sinyo Bebs Andales nga pwede unta nimo mabutang sa Committee on Laws kay abogado man sad ni, pero abogado sad noon tong anak ni former Mayor Michael Rama. So between both of them, kung yung tag-experience, mas daghan siguro experience si Konsehal Bebs kay taud-taud naman siya sa kalibutan, taud-taud na siya sa konseho, taud-taud na siyang nag-abogado. Kung itandi nimo ni attorney Mikel, no, Konsehal Mikel Rama, pero I don't know, mo nagiingon nga inig butasyon aw alkansihon gyud mo, so mas na feel nato ang puwersa nila, mas daghan sila. Unya kinsa may wa patagai puglain, Konsehal Alvin Arcilla nangraan pud ni sa konseho, wa pud tagai ang butog ngano kani adto murag hinumdum ko pwede man sad unta ni siya I don't know, no, mga livelihood o guban pa, depende. So wasa din siya natagaan ug usasab nga wa gyud tagai, I don't know pud nga no, si re-electionist gyud ni Jose Lorenzo Abellanosa, anak ni kanhi kongresista Bebot Abellanosa. Samtang member sila sa ubang mga komitiba, member lang gyud sila, wa sila tagai og chairmanship. Si Andales, si Arcilla ug si Abellanosa
kay bao man ta nga sukad kani adto aliado ni sa administrasyon ni Cebu City Mayor Nestor Archival ug mga sakop gyud ni sila sa BOPK nga gipanguluhan ni Vice Mayor Tomas Osmeña. Pero ang makapahibong usab kay dunay ubang mga konsihal nga bag-o pa nilingkod pero nakakuhag chairmanship. Kinsa man ang bag-ong napili nga konsihal si Councilor Nice Archival, anak sa igsuon ni Mayor Nestor Archival, no? Anak sa mitaliwan nga si Attorney Noel Archival. Kani si Nice Archival gitagaan kinig chairmanship sa Sister Cities and Big Brother program sa Tourism, Arts and Culture usab. Og si Councilor Paul Labra mo'y nakakuha sa Public Order and Safety. Samtang si Councilor Michelle Abelia Celiona sa BOPK gihapon mo'y chairperson sa Committee on Health, Hospital, Sanitation, and Services. So, ato ning susihon kung unsay reaksyon ani nila, no? Mga karaan sa biya ni sila. Pero maulagi, at the end of the day, bisag unsaon nimo, o bisag unsa nimo kangilngig, bisag unsa nimo kamay laki, bisag unsa nimo ka-eksperyensyado, kung wa mo'y numbers, magpabilin ang kamatuoran nga dili gyud mo makakuha sa inyuhang mga gustong komitiba kay sabutan gyud nas mayoriya kung kinsa gyud ang ibutang dinha aron mo hupot sa chairmanship sa nagkalain-laing komitiba. So kagahapon lakip sab sa nitambong sa inaugural session mao si former Mayor Michael Rama kinsa nitambong dito isip usab guest, no, sa iyahang anak nga maoy ni lingkod na karon diha sa Dakbayan isip konsihal. So gawas ni ana ni tambong sad si former Vice Mayor Donaldo Dondon Ontiveros. Ganan kung bungin anak ka ng sport lang ba? Tanaw ka dito, pakita kang suporta sa simong mga kanhi kauban kay para nako lingin ang bula di magpirming panahon. Kapila naman ta kakita ana ang uban nga kanang kaalyado nimo karon, di na nimo kaalyado puhon, ang uban sad kontra nimo karon, kauban na sad nimo puhon. So sa session nangutana gyud si Konsehal Bebs Andales kung kinsay naghupot sa mayoriya sa konseho. Gitubag kini ni Konsehal Philip Zafra pinaagi sa pagpangutana ni Konsehal Andales kung unsa man ni nag-move baka for reconsideration, noting that the leadership structure had already been approved. Si Andales deklaro nga nangutana lang siya, wa siya ni contest sa appointments, and eventually iyang gibawi ang iyahang inquiry. So para nako Consbebs, klaro na mauna na din ha kanang wa mo ni taga-eg chairmanship o ang uban ng dublig chairmanship. Mo man giingon nga ingon ana gyud ng politika. Inaana gyud ng kinabuhi, dili man sa tanang panahon inyoha or atoa, no? So sige, I hope ang katong mga nagkupot og mga chairmanships makahimo gyud sa inyohang mga duties and responsibilities dinha sa inyohang paghimo unyag pagpanday og mga balaod alang sa kaayuhan sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang gamay naman lang tag-oras sa tusaning lakbitan kining mga pahinumdum, no, sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, gipahinumduman sa LTFRB ang katong mga public utility vehicle kung PUV operators nga mutuman sa passenger capacity limit. Dili pwede nang kanang standing kayo, wa man ni standing ato kinahanglan. Dili kuno maghuot. Duna sila anti-sardinas directive sa gikan ni Transportation Secretary Vince Dizon nga tumong niini mao ang paglikay sa kadelikado nga practice sa overloading. Ang anti-sardinas directive mao ni ang overloading sa mga pasahero sa mga kanang sa pampublikong sakyanan. Maong anti-sardinas kay gitawag din siya sardinas kay naghuot na ang mga tao sa usa lang kasakyanan. Ambot og nabay videos Rodel ana basig ang iyang video katurang mga pag-launching, no? But kani applicable ni sa mga PUV. So ang uban daghan magmoreklamo nga magbarog kita ko kagahapon dunay interview dito sa kauluhan, gi-interview gyud gipangutana gyud ang driver. Ngano man sad nga
puno kay imong sakyanan. Ang rason sa driver, usahay di kuno siya kapugong sa mga pasahero, kay ang mga pasahero, bahala na lang kunog maghuot, bahala na lang magbarog, bahala na lang magdasok, basta kay makasakay pauli. And at the same time, ni angkon sad siya nga ipaunsam sa nimo, kinsam sa kuno siya nga mubalibad, nga kwarta man sad kuno na. Naghuot na sila, pero it also means additional income para niya nga PUV driver. So, ang LTFRB, ubos ni Chairperson Attorney Chofilo Guadis III, ni pahinumdum sa tanang PUV operators nga istriktong mutuman sa allowable passenger capacity sa ilang mga PUV subay sa existing policy sa board o sa DOTR. Ang mga driver nga makasupak ni ining maong polisiya magatubang og multa og mga tukmang silot. Gitumbok sa LTFRB ang specific passenger capacity sa mga traditional jeepney, 12 ngadto sa 32 ka pasahero lamang ang gi-allowed, not exceeding the manufacturer's maximum capacity. Modern jeepney, 12 ngadto sa 32 ka mga pasahero nga naglingkod og maximum 5 ka mga pasaherong magbarog per square meter of available standing space. Unsam sa ninyo hay? Sige pa sukod-sukod pa square meter ang mga tao. Iklaro na lang na ninyo pila ka buhok mo pwede mo sakay, pila ka buhok pwede magbarog. UV Express vans, 9 to 12 passengers. So kung maabot na nag 15, murag di na ginamao inigihap. Na ba klaro dan ay nasigig square meter magmatmat pa noong driver na yung kalaki. Mga public utility buses, 50 pasahero or more, not exceeding the manufacturer's maximum capacity. Ang mga magbarog ng mga pasahero tugutan pero limitahan lang sa 5 ka mga tao per square meter of available standing space na nasad. Iklaro na lang good kung pila ka bukling kuranan na available, pila ka buk tao pwede magbarog. Sige pa sukod-sukod og per square meter in tao na yun, magdaan nagmetrosan ang mga ang mga konduktor ug ang mga driver magsige pag sukod-sukod. Uban gani mga ginaman lang ginas bintana. Ngunit ni kalaki aning dita magtugkad sa kanang kuan ay sige tag sakay aircon nga auto ni kuman di na ta kabawg unsa nay tabus gawas. Klaruhan na ninyo inyong measurements. Mga standing passengers kuno strictly prohibited on long haul trips. Unsam sad ng long haul trips? Pila sad na? Pila ka oras, pila ka minutos ang gi-consider ninyo nga long haul trip. Ang anti-sardinas policy nagtinguha kunong mapalambo pa ang safety sa commuter o komportable nga pagbiyahe sa mga public transportation. Nindot kay na paminaw, nindot kay paminaw ng pangutana diha kinsay nagmonitor, kinsay naghatag og pagtagad, kinsay manakop kay usahay ra ba din nato malimod nga usahay maatiman ra nagmag-viral sa social media. Mao nay giingon na merese. So kana no ang mga pasahero para nako dako kay tabang ang mga pasahero ani. Magamit inyong kamarites o inyong mga cellphone. Ipang picture na, basta overloading, i-picture, i-send sa LTFRB. Nga atong tanawon kung unsa sad ang ilang buhat nga, ilang aksyon nga buhaton pagtubag aning maong concern. Yawa naman tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwat sa dalang ko. Ang paghatag sa usa ka kinabuhi alang sa usa ka higala dili sayo. Apan gihimo kini ni Jesus. Sa Juan 15:13 nag-ingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo, tingali kita pagapangutana. Ana ka ba karon ang panahon nining mao kinaiha? Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata? Sa ato pa diay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong sikingan. Kay siya mismo bibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Way sa payan ni Jesus ang kamatayon sa krus.
tamis niya kining adlaw. Sa Juan 15:13 nagingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto siyang mga higala mo ang pagpakamatay alang kanila. Kamu ako mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Tingali kita makapangutana ana pabakha karon panahona kining maong kinaya. Ug nganong gisugo man kita ni Jesus sa paghimo nining buhata. Sa ato pa ay kini ang gihimong sumbanan sa Ginoo sa atong gugma, sa atong isikaingon. Kay siya mismo mibuhat man usab nini tungod siyang gugma kanato. Uay sapayan ni Jesus ang kamatayon sa krus. Tamis niya kining gidawat tungod siyang gugma kanato. Sa Juan 15:9 nagingon, nahigugma ko kaninyo, ingon nga ang amahan, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kato lamang tao nga dunay gugma sa Ginoo, siya kasing-kasing ang andam nga matubang bisan sa kamatayon. May so, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Nang itong amahan, dili sa iyo ng imong gibuhat, alang ka namo. Dili kami tapos tungod kay kami mga makasasala. Gugma ang hilabihan nga natukod kanimo. Maunta, pasuklian usab namo kining dakong sakripisyo nga imong nabuhat. O higugmaon ka namo tungod kay una mo kaming gigugma. Amen. Ang samahan sana. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayanan, Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At yung mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Magkita tagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka